Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay Goldman Sachs CEO recognizes Bitcoin as a store of value. Ayan. Ang CEO po mismo ng Goldman Sachs ay tinatangkilik po niya itong si Bitcoin bilang isang store of value. Ngayon ay sa mga hindi po nakakaalam ay ano nga ba ang ibig sabihin ng store of value. Meron po kasi tayong tinatawag na inflation. Yan po ay yung fiat na pera natin, fiat currency po natin ay nanghihina po yung purchasing power niyan sa paglipas ng panahon. Kung noon ay sa isang piso ay nakakabili po tayo ng sabihin natin ay 5 piraso ng pandesal. Sa ngayon ay 1 piraso na lamang yung kayang bilhin ng 1 piso. Kaya yan po yung tinatawag na inflation. Nanghihina po yung purchasing power ng pera natin. Pero pagdating po kay Bitcoin, yan, kung pag i-convert po natin yung pera natin kay Bitcoin ay sinasabayan po ni Bitcoin yung inflation rate. Ayan. Kaya kung pag linagay po natin yung kinonvert po yung kapag kinonvert po natin yung pera natin kay Bitcoin at sa paglipas ng panahon, sabi natin yung 1 piso natin noon na kayang bumili ng 5 pirasong pandesal at sa paglipas po ng panahon ay mananatili pa rin na yung Bitcoin natin kung i-convert po natin sa peso ay yung halaga po nito ay kaya pa rin pong makabili nito ng 5 pirasong pandesal. Kaya yan, or baka higit pa, baka mas marami pa. Kaya yan po ang sinasabi nilang magandang store of value. Kaya ganun din po sa mga gold. Ayan. Kaya yan ang magandang mga store of value. Maging sa mga stocks, ganyan na rin po. Mga magandang store of value. Yung mga yan. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, malamang ay meron pong nagtatanong sa inyo, paano naman yung mga bangko? Yan, kung pag linalagay mo dyan yung pera mo sa mga bangko, ay kakayanin ba yung kakayanin yung tanong diyan ay kaya bang labanan ng interest ng bangko. Ayan, na ibinibigay ng interest na ibinibigay ng bangko yung inflation rate natin. At ang masasabi ko po diyan ay malabo kasi mas mataas po yung inflation rate, yung percentage ng inflation rate natin kumpara sa mga interest na ibinibigay ng mga bangko. Kaya pag tinatago po natin sa mga bangko ay ayan, matatalo po or manghihina po or manghihina po yung purchasing power ng ating pera sa bangko. Kaya hindi po recommended na yan yung unless na yung bangko natin ay talagang may offer na malaking amount ng interest rate. Kaya, ayan. Sabi rito ay David Solomon, the CEO of Goldman Sachs, a leading global investment banking firm, has suggested that Bitcoin could indeed serve the role of a store of value. Ayan. Ang Goldman Sachs na ito ay isa po itong napakasikat or kilala po ito sa buong mundo bilang isang global investment banking firm. Ayan, at sabi pa rito ay leading. Siya po ang nangunguna. Yan, pagdating sa global investment banking firm. At yung CEO nito ay isa pong syempre magaling ito na CEO. At siya po si Ginoong David Solomon. At ayon po sa kanyang latest na pahayag, itong si Bitcoin ay mukhang isang magandang store of value. Ayan. There could be a store of value case for Bitcoin. Yan, maaring meron daw na maaring ang isang magandang gamit
isang mahalagang gamit ni Bitcoin ay maaaring isa raw po siyang magandang store of value. Meanwhile, the CNBC correspondent asked Solomon if Bitcoin might develop as a role similar to gold reserve, specifically questioning whether it represents a store of value use case. Solomon responded affirmatively saying, there very well could be a store of value case. Kaya yan, dito po nag-umpisa lahat. Ayan, nung nagkaroon ng panayam sa CNBC, itong si Ginoong Solomon, at kung saan ay tinanong sa kanya kung itong si Bitcoin ay maaaring magkaroon ng use case or gamit na katulad po ng mga gold reserve. Ayan, kung saan ay pwedeng gamitin para maging store of value. At ang naging sagot dito ni Ginoong Solomon ay yan, dito po niya sinabi na maaring merong store of value na use case itong si Bitcoin. With Bitcoin's performance over the last decade, he believes it fits the context of a store of value. Kaya yan po yung kanyang naging dahilan rito. Dahil daw po sa magandang performance or ipinakita na performance ni Bitcoin nitong nakalipas na dekada, yan, 10 taon po yan, ay siya ay naniniwala na itong si Bitcoin ay pasok po siya sa pagiging isang store of value. Ayan, pwedeng gamitin bilang store of value. Notably, a historical chart comparing the 13-year performance of global investment instruments alongside Bitcoin shows that BTC greatly outpaces traditional rivals like gold and stocks. For instance, Bitcoin's cumulative return since 2011 amounts to a staggering 18.8 million%. Kaya yan, base raw po sa historical chart na 13-year performance ni Bitcoin in comparison sa ibang mga traditional investments or instruments katulad ng gold at saka stocks, ay matindi po yung naging performance ni Bitcoin. Nahigitan po niya ang mga traditional rivals nito na mga gold at saka stocks, kung saan ay simula pa noong taong 2011 ay nakapagbigay na po ng gain itong si Bitcoin na umaabot ng 18.8 million%. Kaya ganyan po katindi itong si Bitcoin. Financial leaders endorsing Bitcoin. Ayan, yung mga magagaling or mga eksperto sa larangan ng pinansyal or mga leaders ay sila mismo ay ini-endorso itong si Bitcoin. Overall, the Goldman Sachs CEO joins the ranks of global financial leaders, recognizing Bitcoin as a legitimate store of value. Ayan. Sa mga financial leaders na ito na nag-i-endorso kay Bitcoin, marami po sila, ay ang sumali na po mismo ang CEO ng Goldman Sachs dito. Yan, kung saan ay rini-recognize po niya or tinatangkilik po niya itong si Bitcoin bilang isang lehitimo na store of value. Ayan, ganyan po katindi ngayon itong si Bitcoin. Ayan, biruin mo naman, mismong mga financial leaders ay malaki ang kanilang pagtitiwala rito kay Bitcoin. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.